Yes. Isang mapagpalang araw muli sa inyo lahat mga kababayan na welcome. Welcome sa Robert Double B. Kamusta kayo mga kababayan sa mga OFW? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Katulad ng ating madalas hinihiling sa ating Panginoon, sana kayo ay patnubayan nawa sa lahat ng oras. Sana kayo ay bigyan ng kapayapaan sa iyong isipan, sa iyong mga puso. Ano man ang iyong ginagawa. Okay, saan man kayo naroroon sana kayo ay gabayan ng Panginoon Diyos. Okay, alam po niyo mga kababayan na tayo po minsan natatawa, natatawa sa mga issue na ating naririnig, ating napapanood sa mga news. Iwan ko ba minsan meron tayong mga opisyal ng gobyerno na kung minsan ay kingkoy o kingkoy. Pag sila po ay sumasagot sa mga katanungan, pag sila po ay nagsasalita, minsan kingkoy. Alam po niyo mga kababayan na tayo po ay nalulungkot. Bagamat tayo may natatawa sa mga ito, nakakalungkot din sapagkat umaabot po sa dimandahan, katulad po nito, itong si Congressman Libiste, Congressman Leandro Libiste, yun. Dinimanda po niya itong si Yusek Castro, dinimanda po niya ng civil libel kahapon. At siya po ay humihingi ng damages na 110 million. Wow, laki 110 million. Ito daw po ay may kinalaman dito sa issue ng kanyang di umano. Bininta daw di umano yung kanyang kumpanya na may kinalaman sa energy. Di ba nagpalutang noon si Boying? Okay, si Boying doon sa isang programa yata, sa isang podcast. Napanood ko yun, video napanood ko. Sabi ni Boying, ano ba sabi ni Boying mga kababayan? Tingnan nga natin to, sabi ni Boying. Pakinggan nga ninyo mga kababayan. Walang consent ang Congress sa transfer ng franchise na yan. Critical yan. National franchise. National franchise. Renewable energy, critical to the national life. Tapos ganun lang. Na-flip. Bebenta mo, flip mo lang. Na-flip. Nanay mo pa, senador. Batang-bata ka, nininegosyo mo yung franchise. Which happened? Wala ka ba kahihiyan? Anong klaseng Pilipino yan? Ayan. Yan po ang banat yan po ang manghang na banat nitong si Boying, Ombudsman Boying Rimulya kay Congressman Leandro Libiste. Ano sabi? Ulitin nga natin sabi. Batang-bata ka. Batang-bata ka. Ninegosyo mo ang prangkisa o ang franchise. Ano klaseng Pilipino yan? Boying tapos may karugtong pa yung sa video kumakalat ngayon. Meron pa siyang kuhanan din ng video. Isang masasabi natin na kadiri. Ito, tingnan niyo mga kababayan viral ngayon, nagkalat ngayon yan sa social media, yung video ni Boying na yan. Ang bira ito. Tingnan nga ninyo Of the issues yung Cabral Files. Sipin mo yun. Gagawin mong issue yun. Ano yan? Ang bira ito. Ano ba yan? Ang bira ito. Tapos kung halimbawa kumakain ka tapos napanood mo yan, ang bira ito. Itong ating cameraman, ang galing Akalaan nyo na kunan pa yun.
Nagpuno si Boyeng tapos may kasamang ano ba yun? Laway o sipon? Plima. Hindi na itong cameraman, no? Tapos itong ating mga kababayan ang linaw ng mata. Akalaan nyo ba yan? No? Ay ngayon, ito sinasabing ni Boyeng na bininta daw ni Congressman Leandro ang prangkisa. Ayun pala, wow, mali. Fake news pala yun. Fake news pala yun. Kasi nga, naglabas po ng pahayag itong Meralco, yung Imgen, na hindi naman daw nila binili, hindi naman totoo. Ibang kumpanya daw pala yun, ibang kumpanya ang bininta ni Congressman Libeste. At yan naman po ay pinaliwanag ni Congressman Libeste na tama po ang sinasabi ng Meralco na totoo na hindi niya bininta itong sinasabi na yung binigyan daw ng prangkisa ng Kongreso. Sabi kasi ni Boyeng hindi daw dapat ibenta yun kasi nga yun po ay yun daw po ay kailangan dapat may approval ng Kongreso. Okay? Wow mali. Okay? Ngayon, dahil dyan mga kababayan, dahil dyan, umabot sa punto na ito naman si Attorney Claire Castro. Hindi ko alam kung bakit. Kasi sa isang vlog daw, sa isang vlog nito ni Attorney Claire Castro, ay iyan ay kanyang natalakay. Natalakay tungkol yun sa issue na yan na bininta daw nilibiste ang kanyang prangkesa. Ngayon, siyempre siguro alam naman ni Congressman Libiste na hindi totoo itong nagsasabi ni Boyeng. Ngayon, dinimanda si Attorney Claire Castro kahapon doon sa Batangas Regional Trial Court. Doon po nagdemanda itong si Congressman Leandro Libiste. Galing yung batang yun, hanga ako kasi nga bago-bagong politiko, bata, napakatapang po niya. Di ba yung kanyang nilabas na issue hindi po gawa-gawa. Okay, hindi po gawa-gawa sapagkat yan po ay galing mismo sa gobyerno, sa DPWH, yung files na yan, ang Cabral na yan, Cabral files na yan, ay hindi po niya gawa-gawa, hindi po imbento. Kaya siya po ay ating hinahangaan dyan sapagkat hinahabol niya, gusto niya panagutin itong sinasabing anomalya. Ako naman sapagkat ako naman wala tayong ebidensya bagamat sinasabi dun sa files may mga tao na may mayroong mga allocable, mga politiko na mayroong mga allocable. Yun po naman po ay sana kung inimbestigahan ng gobyerno malalaman sana natin kung mayroong corruption. Okay? Bagamat yun po ay nasa files ni Cabral, hindi po natin masabi na may corruption o wala. Kaya nga dapat ang ginawa ng gobyerno, inimbestigahan. Ganun dapat. Yun po ating inaasahan sa gobyerno. Kaso, ang nangyari mga kababayan sa halip po na suportahan nila si Congressman Libiste, ay hito. Inaatake po siya ng gobyerno. Ang bigat. Kaya tayo pa nagtataka kung bakit sa halip na welcome dapat sa gobyerno itong ginagawa ni Libiste, ito po ginagawa niya para tulungan ang gobyerno na busisiin, alamin kung itong sinasabing files na ito ay mayroon bang corruption. Yun po ang gusto natin bilang taxpayer, bilang mamamayan, hangad po natin na makita, malaman. Dahil tayo po'y galit sa nangyayari dito sa pagnanakaw sa ating pera. Siyempre, di ba? Kaya lang itong ating gobyerno sa halip na suportahan si Libiste, ito
binanatan na kung ano-ano. Umabot sa punto na pati ombudsman ba naman nakisaw-saw doon sa halip dapat ng ombudsman ay tahimik, dapat walang bias. Oo. Ito ba naman ang ombudsman gumawa ng kalokohan. Bininta raw. Negosyo daw. Ang prangkesa. Yan po ang tamang yan po ang sinabi ni Boying sa isang podcast niya. Bininta raw ninegosyo daw ang prangkesa. Ngayon, ito si Claire Castro ay bumanat din sa kanyang siguro sa kanyang YouTube channel content. Ito ngayon, dinimanda ngayon siya ni Congressman Libiste. Sabi ni Atty. Claire ang kanyang tanong, sino daw ba ang nasa likod nitong pagdemanda nitong si Congressman Libiste? Okay? Sino daw ba makikinabang dito sa ginawa ni Libiste na pagdidemanda sa kanya? Yan po ang tanong ni Atty. Claire. Sino ba ang nasa likod nito? Bakit siya dinimanda ni Libiste? Ako, ang masasabi ko ang nasa likod po ng pagdidemanda ni Libiste ay yung taong gumawa ng kwento, ginagawan siya ng kwento. Kasi hindi naman siya magdidemanda kung walang taong gumawa ng kwento. Di ba? Kaya ka nagdemanda Kaya ka nagdemanda kasi nga merong kwento. Di ba? Yan po ang aking masasabi, Atty. Claire. Yan po ang aking pananaw sa sagot mo, sa tanong mo. Okay? Sa aking palagay, ang makikinabang dyan, si Congressman Libiste. Sa tanong mo kung sino ba ang makikinabang sa ginawa ni Libiste, di siya rin makikinabang, siyempre, di ba? Ibiruin mo pag siya nanalo sa kaso, pag natalo ka, babayad ka ngayon ng 110 million, no? Di nakinabang si Congressman Libiste. Kaya Congressman Leandro, sir, ako hanga sa inyong katapangan. Tama yan, sir. Ako ay suportado ko yan. Yung ginagawa mo na pag-i-expose ng katiwalian, yan po ay welcome sa taong bayan, sir. Sigurado ako na ang taong bayan po ay nakangiti sa iyong ginagawa. Kaya pag ikaw nanalo, pag nanalo ka sa kaso mo laban kay Atty. Claire, 110 million, sir, Congressman, pahingin balato sir, pahingin balato. Total, mayaman ka naman dahil mong pera diba? Pag nanalo ka, sir, Congressman, pahingin balato. Tayo po nalulungkot bagamat tayo natatawa sapagkat nakakatawa, nalulungkot din tayo sapagkat umaabot sa demandahan, di ba? Ayan mga kababayan, ito alam niyo mga kababayan meron kasing report na kumakalat sa social media na ito raw ang Remulla Brothers ay meron daw gustong manuhol. Oo. At ang sinasabi di umano, ang gustong manuhol ay contractors o contractor. Sinabing contractor ay congressman pero contractor. Sila daw ay gustong suhulan ng tig 1 bilyon. Wow! Wow. Kaya lang tayo po nagtaka kung bakit. Di ba itong si John Vic, itong si Boying, ay sila po ay humahawak ng isang masasabi natin na power pole
powerful na posisyon sa gobyerno. O si John Vic ay DILG secretary. Isang masasabi natin na mataas na posisyon. Mataas na o powerful na posisyon, powerful na ahensya ng gobyerno ang kanyang hinahawakan. Malaki ang resources, malaki ang budget na meron ang DILG. Ganon din si Boying bilang ombudsman na hinahawakan, posisyon na hinahawakan, masasabi natin na powerful at meron din yan mayroon din yung intelligence fund, intel funds. Oo. Meron din yung masasabi natin na investigador. Na mga abogado pa nga nandiyan eh. Pero hindi po nila naisip na isit up, hulihin, para kasuhan itong sinasabi nila na gustong manuhol sa kanila. Mabuti pa nga itong si Congressman Libiste, di ba? Nung kailan ba yun? 3 months ago. Meron daw taong gustong manuhol sa kanya. Ang ginawa niya, sinit up para mahuli. Oo. At ngayon po ay may kaso yata itong tao na gusto manuhol sa kanya. So ganun dapat. At least nakita natin na totoo, may patunay. Itong kwento, hindi ko alam kung totoo o hindi. Itong kwento na pinalutang ng Rebulya Brothers, hindi ko alam kung ito ba ay totoo o kwento kotsero. Oo. Kasi hindi nila naisip yun hulihin. Tapos ang issue, napakalaki. Flood control. Kung saan ang dahilan kung bakit ang tao ay nagalit. Hindi nila naisip yun para patunayan sa taong bayan na itong tao na ito ay gusto kaming suhulan. Oo. Dahil dyan, tayo po ay nagtaka. Sa halip na maniwala, tayo po ay nagduda. Totoo nga ba? O baka naman ito ay isa lamang drama, kunyari. Tinanggihan daw eh. Tinanggihan daw nila eh. Ito pa nga sabi sa isang Facebook post. Si Pangulong Marcos daw ay masaya dito sa ginawa nitong Rimulya Brothers na hindi pagtanggap dito sa sinasabing di umano'y suhol. Tayo po nagduda. Tayo po hindi masaya. Tayo po nagduda dyan. Dahil itong isyong ito ay napakalaki. Bakit hindi malang naisip nitong Rimulya Brothers na isit para mahuli itong sinasabing tao na gustong manuhol sa kanila? Ngayon, dahil dyan, tayo po'y duda. Ang nasa isip natin ngayon, namumuo sa ating isipan, baka ito ay may kinalaman sa darating na eleksyon sa 2028. Para palabasin kunyari, may gustong manuhol, tinanggihan, hindi mabango sila ngayon. Mabango. Parang parang perfume, kasing bango ng perfume. Hindi po natin maiwasan magduda sapagkat ganun lang. Sasabihin lang, may gustong manuhol, tapos na, hindi man lang pinahuli. Di ba? Kaya ngayon, ang hamon, nabasa ko sa mga komento sa social media, ang hamon ngayon ng netizen, pangalanan nyo kung sino itong sinasabi nyong gustong manuhol sa inyo. Ayan ngayon. Yan ngayon ang hamon ng taong bayan sa Rimulya Brothers, pangalanan nyo kung sino yan. Kasuhan nyo. Diyan, maniniwala kami sa inyo na kayo ay malinis. Pag kinasuhan nyo, pinangalanan nyo para makulong. Dahil kami po, mga taxpayer, gusto namin parusahan itong mga tao na sinasabi na itong mga tao na nagnakaw, may kagawa ng corruption sa gobyerno. Flood control. Ayaw namin yung kwento.